Nung nagsisimula pa lang ako mag-trade, marami akong mga trading strategies na nakita, pinag-aralan at sinubukan. Ngunit madami dito ay medyo komplikado at nakakapagod ihanap ng magandang trade. So, yung tipong halos lahat ng indicator ay nagamit mo na sa technical analysis. Kaya naisipan ko maghanap ng trading strategy na simple at napaka-effective naman. So, sa aking pangangalap sa YouTube at Google ay nakita ko ang isang strategy na gumagamit lamang ng dalawang indicators. Ito yung tinatawag na average true range at yung exponential moving average or EMA. So, sinubukan ko ito sa mga ilang coins sa 1 hour time frame. Pero bago ang lahat, ipapakita ko muna sa inyo kung paano ito i-set up or paano i-set ang mga indicators na ating gagamitin sa trading strategy na to. So, una na dito ang average true range. Sa trading view pala ay meron lamang up to 2 trading indicators na pwede nating magamit kapag ikaw ay naka-free free account lamang. Kung gusto mong gumamit ng maraming indicators na sabay-sabay, ay mag-upgrade ka into a premium account. So, ito, tamang-tama lang ito para sa strategy na gagamitin natin. So, ang ATR ay isang uh, technical analysis indicator na sinusukat ang market volatility by decomposing the entire range coin price sa isang period. Like for example, sinusukat nito yung volatility ng price ng isang asset sa nagdaang 14 candles. So yung ATR pala ay karaniwang ginagamit sa pag-exit ng trade. Meron akong video, pinapakita dito yung isang paraan kung paano ginagamit ang ATR sa pag-exit ng trade. So i-check nyo. Pero ngayon, gagamitin natin ito upang malaman kung kailan papasok ng trade kasabay ng indicator na exponential moving average or EMA. So, sa trading view, para ma-combine mo yung dalawang indicator, i-click mo lang yung 3 dots sa option ng ATR at i-click lang ang Add Indicator Strategy on ATR. At hanapin nyo yung EMA tapos i-add. I-add nyo na. So, ayan, yun na. Makikita nyo dito, combined na yung dalawang trading indicator dito sa ibaba. So, ang EMA naman ay isa siyang trading tool para sukatin ang momentum ng prices. So, isa itong technical indicator para makita ang average price movement ng isang asset over a certain period. So, kung yung ATR, yung volatility niya, yung EMA naman, yung average price. Pero sa trading strategy na to, isa-set natin yung length ng EMA sa 20. I-click lang ang gear icon sa settings ng EMA, tapos palitan natin ang 9 to 20. So, yun, ganito. Okay, so ngayong na-set up na natin ang mga indicators, pumunta naman tayo sa mga conditions. One by one nating i-explain yon. Pero bago ang lahat, hit the like button ng video na ito at mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. So, condition number 1. Dapat mayroong complete crossing ang mga lines ng EMA at ATR after sa isang downtrend. So, ito yung downtrend. Tapos makikita nyo meron siyang crossing. Yung ATR tsaka EMA, nagkaroon siya ng crossing. Condition number 2. On the time of the crossing, sa time ng crossing na yan, dapat may isang bullish or green candlestick na makikita sa chart. So, meron ng crossing, tapos sa ibabaw niyan, yung candle is green. Mas mahaba, mas maganda. So, condition number 3. Dapat mayroong pullback near or on, malapit o on the area of value or area of support. So, paano natin mahanap yung area of value or area of support? So,
Dito i-check natin yung mga resistance made support. Okay, so mag-draw tayo dyan ng line, ng rectangular line. Yan yung pinaka area of support or area of value. Kapag na-meet na natin yung mga conditions na ito at nahanap na natin yung area of value or yung area of support, ay pwede na tayong mag-entry or mag-buy sa market. So, buy or enter sa isang green candle once na inabot na nito ang area of value. Kapag inabot na niya yung area of value, tapos meron kang nakitang isang green candle, pasukan mo na. Buy ka na and mag-enter ka na. So, ito yung ating magiging entry point. Ngayon, kapag nakapag-enter na, iset up na natin yung stop loss at yung take profit or target profit. So, gumamit ng long position projection. So, ito yon para mag-set up ng stop loss at target profit or target price. So, mag-set up ng stop loss. Siguro mga dito banda, below. And then, para kunin natin yung target profit natin, i-multiply lang natin ng 2. Kumbaga itong red na portion na ito, i-multiply lang natin by 2 yung kanyang area. So, yun na yung pinaka magiging profit, target profit natin. So, dito sa strategy na to, meron na tayong 1:2 risk-reward ratio. Okay. So, after that, yung green area na to, pwede mo siyang hatiin ng 3. Pag hinati mo siya ng 3, yung pinakababa, yun yung first target mo. Yung sunod naman is yung second target mo. And then yung last, yung pinakadulo is yun yung third target mo. Kapag ma-reach yung target 1, pwede kang mag-sell na ng sabihin natin 50%. Pag inabot yung second target, isell mo na yung 25%. And then sa last target is masal mo na din yung another 25%. So, after that, pwede na natin antayin kung anong mangyayari sa market. So, hayaan na lang natin. Nandyan na, nakaset na tayo. So, antayin na lang natin kung anong mangyayari sa market. Anyway guys, ang tradingview.com na ginagamit ko ngayon sa presentation, ito ay isa lamang charting platform na ginagamit ng most of the traders. So hindi ito yung exchange na mismo. So gagamit ka pa rin ng cryptocurrency exchange tulad ng Binance para makapag-trade. So kung wala ka pang Binance account, kasi ang Binance isa sa pinaka magandang cryptocurrency exchange or top cryptocurrency exchange, meron akong link dito sa description. I-click mo lang at maggawa ka na ng account. Paalala lang po, kapag hindi masusunod ang mga conditions na ito, ay huwag ipipilit ang trade. Kasi ibig sabihin nito, hindi siya compatible doon sa strategy natin. So hayaan mo na, maghanap ka na lang ng ibang position na mag-meet doon sa strategies natin. So, ang strategy na ito ay napakasimple pero effective kasi nasubukan ko na din ito. Although walang perfectong strategy, so mahalaga pa rin ang tinatawag na risk management dito. Kung nasihan kayo sa video nito, i-share nyo sa mga kaibigan nyo nagtre-trade din. At kung gagamitin nyo yung strategy na ito, balikan niyo ang video ito at mag-comment kayo down below kung anong yung mga sentiments or kung ano resulta nung ginamit niyo yung strategy na to. So, ayun lang po. Maraming salamat at hanggang sa muli. I'ma make it burn.
your place on fire. Let's get high.